Yan, magandang gabi po. Ako po si Dr. Engineer Toto Bunyog Kausing at ito naman tayo sa isa namang programa na nakabase sa katotohanan kasi naniniwala kami na tanging magpapalaya sa bayan ay katotohanan lamang. At walang ibang kalsada papunta sa katarungan kundi katotohanan. Kaya tayo ngayon ay magsisiwalat naman sa ngayon kung ano nangyari kanina sa Quad at TRICOM hearing. So, ang topic po natin ngayon ay nakakasentro po sa aming kasama sa Bunyog Party List, ang aming number one nominee na si Attorney Enzo Recto. Kita mo naman paano maasahan, nakatayo, kahit na baliktad rin pa ni Marcolita. Oh, nakatayo pa rin, nakabawi. Sa una, hiniya. Siyempre, natural lang yan na ang nangyari kasi at tinanong ni Marcolita si Kainso ay magandang gabi po, Super Mamshi. No, tinatanong niya si Kainso Recto na bakit ka nag-vlog laban sa akin na ang title pa nawan ay si Marcolita. Huwag maniwala kay Marcolita na anong tag doon, nanlilinlang ang mga pakulo. Huwag maniwala sa mga pakulo ni Marcolita at panlilinlang. Nagalit si Marcolita ron. At ang kanyang sabi, tinanong niya, talagang kinorner niya si Atty. Insurrecto kung ano ba, sabihin mo doon, bakit ako, sinabi mo na nanlilinlang. Okay lang sa pakulo, hindi siya kumontra doon. Ang pinuputok ng butsi ni Marcolita, nanlilinlang. Alam mo kung sa andon lang ako kung naimbita ako, anak ko marami pa kong armas kay laban kay Marcolita. Kasi ang pinuputok niya na butse, bakit sa tawaging nanlilinlang? Ito po, gagamitin kong halimbawa ito sa lecture ko ngayon. Ano ba ang utos ng Supreme Court patungkol sa mga opisyal na sinusulat ng mga kritiko o di kaya sa vlogger o di kaya sa radio? Ano ang pamantayan dyan? May karapatan ba magreklamo ang mga opisyal ng bayan? O ito ngayon, opisyal ng bayan si Marcolita. Ang nirereklamo niyang galit na galit, pumuputok ang butse. Sinasabi niya na mali daw si Attorney Enzo Recto na number one nominee ng Bunyog sa pagbablog laban kay Marcolita na si Marcolita ay nanlilinlang sa kanyang mga estelo. Kasi ito pala ay yung pumunta October 21 na video vlog ni Attorney Insurrecto at kung saan siniwalat niya na yung nakipagkumusta, nakipag-shake hands si Marcolita pala doon kay Leni Robredo. So, sabi ni, gimmick lang yan. Kumbaga, gano'n lang ibig sabihin, gimmick lang yan, huwag kayo maniwala kay Marcolita. Sa totoo lang, kung ako naman, magiging patas ako, kung ako naman ang title ko noon, ay huwag kayo magpakaloko, huwag kayo maniwala sa gimmick, sa shake hand si Marcolita kay Mileni. Gimmick lang yan. Ganun kung ako mag-title, ganun yun. Papalitan ko salita ng panlilinlang. So, paano ito ngayon ang ginawa ni Atty. Insurrecto? So, magandang gabi sa aking kabat sa Coronadal National Comprehensive High School, si Antonio Pardillo. Pagtapos si Ronnie Sir 140, totoo naman, plastic lang si Marcolita. Sabi niya, Marilo Fabian, nagpapakita lang si Marcolita ay mapagmataas. Ang nakikita ko sa kanya, kagaya rin kay Robert H. Barbers na pikon. Yung pikon ang pinakatamang salita, pikon, hindi lang balat sibuyas, pikon. Okay. So ngayon, ang sabi ni Attorney Insurrecto sa kanya ay panlilinlang, pero medyo nautal si Attorney Insurrecto nung una kasi unang-una hindi pa siya sanay dyan eh. Pangalawa, hindi naman kasi abogado nga siya, pero professor siya sa Ateneo Dinaga. Hindi siya abogado na sanay sa mga bardagulan sa loob ng korte. Kaya yan ang nagkakahiwalay. Siyempre, pag adon ako, nako,
makikita ni Marcolita kung saan siya pupunta. Lilecturean ko siya kung ano press freedom. Dapat ang press freedom, si Marcolita at mga iba pang opisyal kagaya kay Barbers ay walang karapatan maging pikon sa lahat ng mga kritisismo laban sa kanila, sa kanilang ginagawa. Ang kritisismo ni Ka-Insurito ay yung kinikritiko niya, pinupuna niya yung pag-shake hands ni Mr. Marcolita or Atty. Marcolita kay Leni Robredo doon sa Naga, nung nagkabaha sa Naga, ay pakitang tao lamang ang ibig sabihin. At huwag kayo maniwala, parang ganon. Kaya lang, ang ginamit na salita ni Ka-Insurito, mga pakulo at panluloko, mga pakulo at panlilinlang ni Marcolita. Nasaktan si Marcolita dyan. Ang tanong, tama ba yan? Ang sagot, tama pa rin kung basihan mo pamantayan ng tinatawag na freedom of expression tsaka press freedom at tsaka freedom of speech. Kasi sinasabi po sa jurisdiction, sa jurisprudence, na isa sa mga jurisprudence dan ay yung Gingging versus Court of Appeals, GR number 129 128959. At inilabas ng Supreme Court yon noong September 30, 2005, na kung saan sinabi ng Supreme Court ng Pilipinas na ang mga opisyal ay hindi pwede kumaso kung ang pinag-usapan ay pagpuna sa kanyang trabaho. So dito, ang trabaho ang ginawa ni Marcolita sa pumunta sa baha at kaya nakipag-shake hands kay Leni Robredo, yan ang pinuna. Ngayon, sa aral po ng Gingging versus Court of Appeals, at ihambing mo yan sa pinakaunang desisyon ng Supreme Court na this time it happens to be Supreme Court of the United States of America sa kaso na Gingging versus Court of Appeals, na kung saan iniutos ng Supreme Court na kinuha naman ng Philippine Supreme Court na ang sinumang opisyal na nag-criticize o napuna ng kahit sino na mga jurista o tao ay hindi pwedeng kumaso ng kasong libelo kung hindi mapatunayan ng opisyal, kagaya nito si Marcolita, na hindi totoo ang pinagbasihan ng isang tao sa pagbigay ng kritisismo sa kanya, kahit pa sabihin natin na nakasirang puri yung sinabi. Okay? Ganun lang ako kasimple. Hindi ko na pahabain. Ulitin ko lang, ang tawag po dyan ay kailangan magpapatunay ang opisyal ng bayan na apektado na merong actual malice. Okay? So, actual malice. Anong ibig sabihin po ng actual malice? Kailangan mapatunayan ni Marcolita na hindi totoo ang pangyayari o detalye na pinagbasihan ni Attorney Insurrecto na aming nominee number 1 sa Bunyog Party List. So ano bang binasihan ni Attorney Insurrecto? Ang binasihan niya po ay yung nakita na nagkipag-shake hands si Marcolita kay Leni Robredo. Kaya nagkomento naman si Attorney Insurrecto kasi alam niya po ang nakaraan ni Marcolita na lagi lang yan bumabanat kay Leni Robredo. Panahon pa ni DDS na pinasara ang ABCBN. So, ibig sabihin, ang binasihan ni Attorney Insurrecto, binira mo nga ABCBN, tapos makipag-shake hands ka kay Leni Robredo, ay ang ibig sabihin ni Attorney Insurrecto ay pakulo lang yan, gimmick lang yan. So, nadagdagan lang ng salita, medyo masakit lang pakinggan, panlilin lang. Pero wala ning ibig sabihin, pareho lang pong ibig sabihin ng panlilin lang. Kasi justified naman sa opinion si Attorney Insurrecto. So, sa aral po ng kaso sa Art Borjal versus Court of Appeals, ang lahat po ng opinion ay fair
basta itong opinion ay nakabase sa detalye na posible or reasonabling paniwalaang totoo. Kaya buksan niyo po ang desisyon ng Art Burhal versus Court of Appeals. GR number 126466. At inilabas ito na desisyon noong January 19, 1999. Ang nagsumulat ng desisyon niyan ay si Justice Josue Villosillo, isang Ilonggo na justice. So ngayon, opinion nakabase sa katotohanan na nag-shake hands kay Leni Robredo at katotohanan na pinasarapan niya ang ABS-CBN. So, justified si Attorney Insurrecto sa kanyang opinion kung base sa dalawang kaso ng Supreme Court na yan na siya ay tama. Ang unang kaso, binabasihan ko, ang actual malice doctrine na sa dinami-dami ng kaso na kung saan sinulat ang actual malice doctrine ay nandito rin yan sa kaso Gingging versus Court of Appeals, GR number 128959, dated September 30, 2005, na nagsasabi ang isang opisyal ng pamahalaan ay maari lamang mananalo sa kasong libelo kung mapatunayan ng kumakaso na opisyal ng bayan na ang binasihang detalye ay hindi totoo at alam ng nag-live, alam ng nag-publish o nagsiwalat o nag-vlog na ang hindi totoo na detalye ay alam niya na hindi totoo. At this time, wala namang question na hindi totoo. Bagkos totoo pa nga, kitang-kita sa litrato na pumirma, humakon siya, nakipag-shake hands sa kay Leni Robredo. At totoo rin, nakita rin sa mga newspaper na si Marcolita ang nangunguna sa pagpasara ng ABS-CBN. Kung totoo, tapos siyempre, kahit sino, maaring opinion ng iba ay iba. Pero hindi na po mahalaga yun. Ang sinasabi lamang po, pagdating ng isang desisyon ng Supreme Court ng Pilipinas sa Art Burhal versus Court of Appeals, GR number 126466, na nilabas noong January 19, 1999, ay kapag opinion, okay lang yan. Basta kayong opinion, pwede mo sabihin, okay lang pala kasi binasihan sa totoong detalye. O reasonably na paniniwalaan na nagsasalita na totoo. Ganun po ang doktrina dyan. So ito, ang video na ipakita ko sa inyo ay ito, makita nyo na natamimi nung una si Attorney Insurrecto. Kasi tinanong siya galit na galit si Marcolita, tinanong siya, bakit mo mag-vlog sa akin na sinabi mo na ako ay pakulo ko ay panlilin lang. Pagkatapos noon, natamimi si Attorney Insurrecto kasi sa dami ng vlogs niya, hindi niya makita alin ba doong vlog. So kaya, humingi muna siya ng panahon at hanapin niya yung vlog. At this time, binalikan sila ngayon ng tanungan, komprontasi uli si Marcolita at saka si Cainzo. This time, talo siya kay Cainzo. Ito pala. So nakita na ni Cainzo yung video na nirereklamo ni Marcolita, yung October 21, 2024, na kung saan ay yun nga. Ito, pakinggan natin. I-share ko yung nangyari sa hearing kanina. Ito yun play. At doon din sa mga nagiging biktima ng malicious na mga defamatory imputation. Yun na lang siguro muna. Thank you po, Mr. Chair. Thank you so much, Attorney Ricky Tumotolgo. So we'll now proceed to the interpellation of the members of this Congress. But before I recognize Congressman... may magsasalita pa raw. Yeah, before
meron pa tayo isang presenter. But before that, the chair would like to recognize first Congressman Marcoleta. Pakinggan niyo Thank sinabi you, ni Mr. Marcolita. Chair. Anong pangalan ng gano'n niya? Attorney yan? Brother, Hindi pala alam pangalan eh. Tapos nagreklamo ka, Hindi, binanatan ka. tukol lang sa sinasabi yung doktrina kanina. Attorney, abogado ka pala na nagtuturo sa Ateneo. At sinasabi mo, ang diferensya ng private sa public figure, pagka public figure ay hindi basta-basta. Kahit nabirahin mo, parang may lisensya ka na, parang gano'n sinasabi mo. Pero pag private, talagang kinakailangan may malis ka agad yun. Siguradong. Kaya lang nung ikaw ay nag-vlog, ito yung title ng vlog mo sa akin eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panliling lang ni Marcoleta. Ano ang panliling lang ko, attorney? Ayan. Public figure ako, pero kailangan malaman ko, sapagkat dito lang may malis ka na eh. Una, hindi mo ako kilala, ikaw hindi rin kita kilala. Bakit Pero mali? dito lang the title pa lang. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Attorney, kahit kailan wala akong nilinlang Oh! na mamamayan ng Pilipinas. Oh! Wala kang karapatan na akusahan mo ako ng ganito. Kung ang pinag-uusapan ay gusto mo lang ma-informahan ang mga nagpa-follow sa iyo kung sino-sinong maraming nagpa-follow. Pwede mo ba sagutin ito muna? Ayan, pakinggan natin sagot. Ano yung panlilin lang na sinasabi mo rito? Marami na po kasi akong naging hindi ko ano yung particular na Ito pakikita ko Oh, sa... hindi niya alam kung anong particular na video ang tinutukoy ni Dan Marcolita. Ayan, oh. hindi ko po alam kung anong particular doon na Attorney, gumawa ka ng vlog. yes po, ako po Responsibilidad mo sa public ito, lalong-lalo na yung naniniwala sa'yo. Hindi ako maniwala kung paano mo silang napaniwala. Pero itong sinabi mong ito, may pakulo ako at panlilin lang. Ito yung sagutin mo. Hindi ako naniniwalang hindi mo naalala ito. Mr. Chair. Mr. Chair. Actually po, dun yata yan sa rally ng Iglesia ni Cristo na naging subject din ako po ng programa ninyo sa yung 20 kasama Honorable Congressman Marcoleta. Ako po yung naging subject nyo doon ni Saganang Mamamayan. Kasi ako yung nag-comment na sabi ko, dapat yung Iglesia ni Cristo kung talagang malaki yung mobilization nila, doon nila gawin sa Luneta, huwag sa Liwasan. Yun yung kasi, pag sa Liwasan... Attorney, huwag mong nililihis ang usapan. Mali. Ang usapan yung panlilin lang na sinasabi mo at pakulo. Walang kinalaman yung rally ng INC dito. Doon ko po kita, Honorable Congressman Anong Marcoleta. panlilin lang ang ginawa ko doon sa rally? Yung po yatang speech nyo doon Hindi sa pa yata, kailangan siguruhin mo. Nagsalita ko doon, anong parte ng speech ko ang nilinlang ko ang mamamayang Pilipino? Aba, marami. Honorable Congressman Marcoleta, yung reaction ko po yata yung speech nyo po doon sa Ano stage. nga, kung alam mo yung speech ko, ano yung panlilinlang doon? Tingnan ko po dito sa ano ko kung ano yung ang dami ko na po kasi naging content tungkol Ah, kay- hindi ganun. Hindi, Ako kapag ka hindi ka ba nakaintindi? Dami-dami na nakuha content niya. Di pagbigyan mo, kung maghanap lang, tapos balikan, tanungin, hanapin ko aling ka para makita naman ni Atty. Insurrecto. sinabi ko, alam ko ang pinagbabasihan ko. Kahit matagal na yon, maaalala ko. Pag Oo, maalala mo, pero hanapin mo pa. Hindi ka naging vlogger, kaya hindi mo alam yung paghanap, mahirap. nilinlang ako ng isang tao, alam ko. Problema sa inyo, hindi ko nilalat ang vloggers, ano? Ako, hindi ko minamasama yung vlogs. Yan ay part ng ating free speech. Expression. At yan ay ginagaranti ng ating saligang batas. Totoo naman na kapag ka public figures, hindi dapat balat sibuyas. Hindi kagaya ng balat sibuyas ni Kong Barbers, alam ko yan. Pero hindi nangangahulugan. Kailangan i-establish ninyo. I-establish mo. Ikaw ay abogado pa rin, kagaya na sinasabi mo, nagtuturo ka pa sa isang reputableng institusyon.
At pagkatapos, tinatanong ko lang ngayon, ikaw ang nagbablog, oh. Basta po tungkol po talaga yung naging topic ko po kayo tungkol dun sa rally ng Ano ANC. nga yung sinabi ko sa rally na nanilang ako ng Pilipino? Hanapin pa nga eh. Wala ka man lang maisip? Ito yung uri mo na hindi kailangan talagang nagbablog eh. Nami-mislead mo yung mga tao, nililin lang mo yung mga tao. Ang dahilan ay hindi mo man lang masabi kung ano yung aking mga panlilinlang na sinasabi mo rito. Pakulo at panlilinlang. Hindi ganyan yung mga vloggers na kilala ko. Yung mga vloggers umaatake rin sa akin, pero hindi ako balat sibuyas. Sapagkat may basihan ang kanilang sinasabi. Yung pinag-uusapan siguro namin dito. Gusto nila niyang tingnan siguro kung ano yung mga seats ng mga aming pinag-uusapan dito. Hindi ako balat sibuyas, pero ito, wala akong makitang panlilinlang na ginawa ko sa ating mamamayan. Ikaw, ang lakas ng loob mo na mag-vlog. Abogado ka pa naman. O ano? Gusto panoorin ko po mamaya itong ano kung ano Ayun ang hirap sa atin, Mr. Chair eh. ano po kasi Isip-isipin mo, bigla ka na lang gagawa ng isang vlog na ngayon ay tatanungin kita ng diretso, wala ka man lang masabi, kahit isang panlilin lang. At ang inaakala mo, baka sakaling doon sa rally. maraming Ibig mo sabihin, naharap ako sa rallyng pagkalaki-laki para manlilang lang ako ng mamamayang Pilipino? Oo! Hindi ka karapat dapat na abogado eh. Hindi ka dapat magturo sa Ateneo. Sinasabi ko sa iyo ngayon. Bakit? Gusto mo tanggalan ng trabaho si Atty. Insurrecto sa Ateneos Law School? O hindi ko inaukusahan ng mga vloggers. Kahit masasakit ang sinasabi nila, ngunit merong basihan. Meron silang pinagmumulan na basihan. Kamukha nung isang vlogger, Mr. Chair. Nakita niya yung isang tarpaulin, isang billboard na-install doon sa SLEX. Isang female vlogger, Mr. Chair, na napanood ko. Itong si Marcoleta kanya, walang kahihiyan ito Tanga pala eh. At ikinahihiya na rin siya ng mga kapatid niya sa Iglesia ni Cristo. Sapagkat, akalain mong gagawa siya ng billboard, isasama niya kanya si Pastor Kibuloy. Hindi ba niya alam si Pastor Kibuloy ay ganyan. O, iba yung sitwasyon na yung sinaset niya yung sa billboard na kasama si Kibuloy. At may babae na vlogger na pumuna sa kanya. So, kinakailangan, Mr. Chair, na sagutin ko. Ang pagkakasabi ko lang po na sagutin ko, miss ka ako, hindi kita kilala, pero medyo nasaktan lang ako, pero nandun na lang, pagpapasensya na kita, sapagat ako ay public figure. Kung ako lang ka ako ang ginanito mo, okay lang eh. Kaya lang kita sasagutin sapagkat yung mga nakikinig sa'yo, baka malin lang mo. Baka sila'y mailigaw mo sa paniwala na ako nga ang gumawa ng billboard na yan. Okay. So, ang gumawa pala ibang tao, hindi siya. So ipinaliwanag ko, Mr. Chair, hindi ako ang gumawa ng billboard na yan. Nakita ko na lamang po na biglang kasama po ako ron. At hindi naman po ipinaalam sa akin nung gumawa. Siguro po dahil si Pastor Kibuloy po ay tumatakbo ring isang senador, inakala niya sigurong magiging maganda rin para sa kanya kung kami po'y magkasama. Ako naman po'y wala namang magagawa tungkol doon. Pero hindi ko na po, wala na po akong reaksyon sapagkat public figure nga po ako eh. Lahat kami ay tatamaan. Ito nga po yung napakagandang pagkakasalita po sa Korte Suprema eh. Mr. Chair, basahin ko lang, maliit lang po ito. The interest of society, ito po yung United States versus Bustos. The interest of society and the maintenance of good government demand a full discussion of public affairs. Complete liberty to comment on the conduct of public men is a scalpel in the case of free speech. The sharp incision of its probe relieves the abscesses of officialdom. Men in public life may suffer under a hostile and an unjust accusation. The wound can be assuaged with the balm of a clear conscience. A public officer must not be too thin-skinned with reference to comment upon his official acts. Kaya kaya ko pong
Kaya ko na lang siyang itolerate, Mr. Chair, yung babaeng yun. O, binigyan siya ng hopya o ingbitin. Pero ikaw, attorney, dahil sa attorney ka, yan ang sinasabi mo, at nagtuturo ka pa sa isang reputable institution, dito lamang sa title mo eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilinlang ni Marcoleta. Pagkatapos tatanungin kita ngayon, kung anong panlilinlang ang ginawa ko, wala ka man lang masabi. O, sige, ano? Kaya naman kitang idemanda pero hindi na kita pagtitsagaan eh. Kung ikaw lang. Gusto ko lang malaman ng mga tao na walang basihan tong ginagawa mo. Para sa akin, sapat na. Nakabayaran sa'yo. O, at least kita mo, call na kayo si Kareki, Kainso Recto. O total, hindi na siya makakimo, Mr. Chair. Tatigilan ko na siya. Okay. With that, Congressman Marcoleta, that will serve as your time as interpellator. Ang haba ng interpellation mo. But I will not deduct that sa sa time mo, Congressman Marcoleta. Okay. Attorney Ricky, you still want to pursue your or Of course. that will be it? So yun lang po. Siguro we Hindi- give hindi- you time also to to answer back on baka panoodin mo muna yung mga vlog mo. Later on you can approach us if you wanted to defend your Eh, dapat nga, madisbar pa yan eh. you have your time, Congressman Marcoleta. We'll be giving time to Attorney Ricky to defend himself. Ano lang po To have siguro, fairness, and Mr. Chair, maging equal lang treatment natin sa lahat. What we wanted here is to be fair, para give also a chance to Attorney Ricky para to prove himself by watching yung mga vlogs na ginawa niya. Sige, go ahead, sir. Mr. Chair, yun po yung sinasabi ko na kapag kakasuhan halimbawa ang isang vlogger tulad ko sa kanyang sinabi ko, kung public official yung naging subject ng aking vlog, ipo-prove na malicious yung intent ko. Yun yung pagkakaiba. Pagka-private naman, hindi, presumed kaagad na malicious. So, yun po yung pagkakaiba. Kaya, yan po yung ang isa pa, yung mga members po ng Congress, lahat po tayo, kahit ordinary citizens, may freedom of expression, freedom of speech. Kami ring mga vloggers, mayroon. Ang pagkakaiba lang po natin, kayo pag nasa Congress, hindi kayo pwedeng kasuhan kasi may privilege kayo, anumang sabihin nyo. Pero kami, kahit vloggers kami, pwede kaming kasuhan. Yun nga lang, ang pagkakaiba, ang magiging defense talaga namin, freedom of expression. Kaya nga, kapag kinasuhan kami ng private individuals, ipuprove nung malicious kaagad ang presumption. Pero sa public figures, ipuprove na may actual na malis kami sa sinabi namin. Yun lang po. Hanapin ko po mamaya yung kasi ang dami ko na contents na na-create kay Congressman Marcoleta. So talagang hindi ko na po masagot. Pero sorry po kung kung Yes, hindi ko we masagot understand talaga. your situation, Okay Attorney. Kaya nga, I have given you a chance para Thank you po. ma-review naman po yung mga Okay. vlogs nyo. Okay ha. So ngayon, ito na, binalikan na si Kainso. Pakinggan natin ang pagbalik, ang pagsagupa nila number 2. Gusto pa ipadispar si Kainso Recto ha. So 505. Yan. Yan. Ito na. Pakinggan natin kauli sa second sa paghaharap. And a few moments later, Chair, salamat. Last na po ito. So hinahanap ko po talaga yung vlog ko na yun kung tungkol saan. So nakita ko na po, October 21 pa po pala yun, 2024. May post kasi si Honorable Congressman Marcoleta, ang post niya, yung tungkol sa pagbisita niya sa Naga. Taga-Naga po kasi ako. Nakipagkita siya kay former Vice President BP Leni. So ang post ni Honorable Congressman Marcoleta na yun yung mark ng pagiging statesman. Kasi hindi siya kay Duterte, kay Marcos, kay Leni, para sa kanya unity.
So yung topic ko, huwag padadala sa pakulo at panlilinlang ni Anong Marcoleta. panlilin lang doon? Yun nga po, Sino? explain ko yung sinabi ko. Kasi Ano nga? opinion ko po ito. Sabi ko, Oo nga, hindi panlilin lang yon. ay, Nakipag Makinig ka nga muna, Marcolita. Out of order ka eh. Yan, mayroon out of order ka, Chief Franz Castro. handshake ako. kaya nga, ang At sabihin sinabi ko lang, ko, unity begins. sabihin ko lang po handshake. yung sinabi ko doon sa vlog ko. Hindi, panlilin lang ba yun? Mr. Chair, point of order lang po. Yan, na point of order ka tuloy. Kasi pikon ka eh. Para What is the magkaroon point ng- of order? Point of order po yung... Ayan, yung- Ito, ladies and gentlemen, si Marcolita, tumatakbo senador. Yung nagpo-point of order sa kanya si Congresswoman Franz Castro, ay tumatakbo ni senador. Iboto niyo si Franz Castro. Yan, pinihingi ko sa inyo, airbor ko sa inyo. Hindi. Yes. Dapat po, we... Mr. Chair, Okay. you So, can- what is the point of order Kasi you of gave time Congressman to Franz Castro? attorney... Wait, I'm still speaking. sorry. What's the point of order of Ms. Point Franz of order po yung conduct nung palitan nila ng ng exchanges of words. So you have recognized po Attorney Ricky. So let him explain before our colleague I Marcoleta. understand. Yeah. Okay, I'll be So letting para wait, maging wait, okay. and please I understand address both of you, please address the chair para hindi po Yeah. nagsasagutan. Alright. Thank you. So we'll be letting Attorney Ricky to reply, and then I'll give a chance to Congressman Marcoleta also to ask you. as well. Maganda na yan ang You, reply. Mr. Chair, thank you po. Ang sabi ko lang po, kasi kanina po, tinatanong ako tungkol doon sa vlog ko na yon. Hindi ko talaga maalala sa dami ko ng vlog. So, binasa ko po, pinanood ko. So, tungkol po yun sa post ni Honorable Congressman Marcoleta. Sabi niya, reading from netizens, reactions on my brief and casual meeting with former VP Lenny. After my trip to Sipokot, I now realize how really divided our people are. Reaching out to all our leaders can also be personal. Our ability to show our humanity beyond the realm of political. How else are we able to exemplify the true meaning of statesmanship if you refuse to extend your hand to all who wants to grasp it? I believe unity always begins with the handshake. Tapos may picture siya, kasama niya sa BBBM, si Duterte, si Lenny, si Sara. Ang reaction ko doon, sabi ko, wag tayong padadala doon sa pakulo na yon at panlilang na. Kasi sabi ko, ang totoong statesman, ang paninindigan niya para sa bayan. Hindi ko nakita kay Congressman Marcoleta na ang mga paninindigan niya sa issue ay para sa bayan. So honest opinion ko po yun. Yun po yung ano ko. Opinion hindi po ako doon, hindi po malicious yung ano ko, yung intention ko. Mr. Chair, may I react? Marcoleta, now you have the floor. Pinutol mo lang, attorney. Ang kasunod nun, alam mo, tingnan po ninyo yung record ni ni Congressman Marcoleta. Siya yung nagsara sa ABS-CBN. Ang yabang-yabang niya. Yes. Isip-isipin mo, sasabihin mo sa akin, you do not even know the issues. Attorney, alam mo ba yung issue sa ABS-CBN? Yes po. What do you know about it? Mr. Chair. You can reply, Attorney Ricky, please. Mahaba po yung mga issues. Pero ang niraise nyo pong issues doon, maraming hindi binabayaran na tax ang ABS-CBN, may mga properties na in-acquire na illegal yung pagkaka-acquire, hindi binabayaran ng mga workers. So, mainly po yun yung nakita kong niraise yung issues nung pinasara yung hindi binigyan ng renew yung franchise. So, Mr. Chair, ano ang panlilingdang doon? Ni hindi mo alam yung Philippine Depositary Receipts, ni hindi mo alam yung corporate layering, ni hindi mo alam yung transfer pricing na ginamit nila para magkaroon tax evasion through Big Dipper. Ni hindi mo alam ang napakarami nun. Pagkatapos, magbibintang ka na, pakulo lang lahat ito, tako'y nanlilin lang. Ano ang binibigay mo sa followers mo, Mr. Chair? Wala kang masabi na panlilin lang eh. Ang sinasabi mo ngayon, opinion eh. Pwede kang humabi ng opinion. Attorney ha, kung talagang attorney ka. Pero wag kang mag-chat na ako'y nanlin lang ng mamamayang Pilipino. You want to reply, Attorney Ricky? Yes, Mr. Chair. Ayun, Okay, yun go po ahead. yung, kaya ko po sinasabi na yung ako naninindigan na yung vlogging ko, hindi po fake news kasi opinion ko po yun. Ayan, opinion. Tapos na. Basta mo na lang sasabihin, Mr. Chair, na opinion mo yun, pero binang charge mo ako na manlilin lang.
Hindi ka ba nagsasabi ng facts mo kung paano ako nanlinlang ng Pilipino? Abogado ka, di ba? Oo naman, abogado yan. Mr. Chair, abogado daw ito eh. Oo nga, abogado nga yan. You want to answer back? Again, Your Honor, yun na rin yung sinasabi kong concepts natin na ang mga public officials, ano yan, talagang open sila na punahin, i-criticize. Medyo masakit minsan, pero yan yung pagkakaiba ng public official sa private citizen. Mr. Chair, hindi siya nagkikriticize eh. Sabi ko nga, binigyan kita ng halimbawa doon sa isang babaeng vlogger na sinabi niyang tanga ako at ikinahihiya ako ng lahat ng mga members ng INC. Pinatawad ko na siya ron eh. Masakit yun pero dahil meron siyang nakitang ganun. Pero ikaw sinabi mo eh, nanlin lang ako eh. Ngayon sinasabi mo, may opinion ka, nanlin lang. Wala kang masabi ngayon kung ano-anong ginawa ko para manlin lang ako ng Pilipino. Hindi ka abogado eh. Hindi opinion ito. Mr. Chair? Yes, sige. Okay na po siguro. Kasi marami pa sigurong pag-usapan. Ikaw ang manlilin lang. Okay. Thank you so much to both of you. We exhausted that issue. Okay, sabi ng Dr. Enrique, okay, sige, ako na rin lang. Ayan, grabe. Ang ugali pala ni Marcolita, balat sibuyas, pikon. So ngayon, dagdagan natin yan kung bakit siya manlilinlang. Kung ang pag-usapan natin, yung pag-speech ni Marcolita doon sa rally sa Iglesia ni Cristo, kung saan nananawagan ang Iglesia ni Cristo na itigil ang impeachment laban kay Sara Duterte, ang panlilinlang niya doon, yung sinabi niya sa speech niya sa kanyang talumpati doon sa Iglesia ni Cristo na rally na walang kasalanan si Sara Duterte, na hindi nagnakaw si Sara Duterte sa confidential fund. So, iyan ang panlilinlang na isa pa. So, ibig sabihin, hindi ko man nasabi na nagnakaw si Sara Duterte, pero dapat ituloy ang hindi niya pwede sabihin na walang ninakaw. Sa oras na yon, dalawa pang pwedeng bagay na mangyari. Nagnakaw ba o hindi nagnakaw? So, kailangan ng impeachment para malaman ng bayan kung may kasalanan si Sara Duterte o wala. So, in fairness naman sa mga makasara, mas dapat lang suportahan nyo rin po ang impeachment ni Sara Duterte gaya ng mga ibang tao na naghahangad na matuloy ang unang impeachment complaint. Bakit po? Kapag natuloy, magbibigay po ito ng aral sa lahat ng mga politiko na huwag silang sumubok na ganong gagawin ulit kung anong ginawa ni Sara. Hindi ko naman sinabi na may kasalanan siya, pero kaduda-duda na po ang nangyari na magbibigay ka ng mga resibo na mga hindi klaro. So, dapat pagbigyan din sa Sara na may paliwanag niya para paliwanag niya bakit kung ginawa yan yung Merigris Petros, kasi confidential nga, hindi pwede malaman ang tao na sinong nakatanggap. So doon natin makikita sa impeachment trial yan kung tama. At least yan lamang po paraan na neutral sa lahat. Makakatulong kay Sara kung manalo siya, makakatulong din sa bayan kung panalo ang bayan. Hanggang dyan lamang po tayo at pag-shoutout na ako. Ang dami-dami John Arceson, attempted power trip zero Dante, Alvin Tuason Espiritu, Michelle Guelas, hindi makamove on. Talagang balat sibuyas at pikon si Marcolita. So, baka si Marcolita. Sa Ann Santos, I'm proud of Attorney Inso. Okay, tandaan niyo po yung Bunyog Party List. Una sa Baluta, number 87 sa Baluta. At ang ating numero 1 na nominante dyan, si Attorney Enzo Recto. So, Rems, pati nga po kasama sa Kongreso, tinira din ni Marcolita. O yung natural lang yan, pag nag-opisyal ka ng bayan, titirahin ka talaga. Kung gusto mo, di nag-resign ka, huwag ka na tumakbo pagka-senador. Liz Cambao Guerrero, Aguibara, tapos Roberto Moromizato. Sino pa? Cassandra Daisy, Marcolita, wala kang boto sa mga ABS-CBN stars. Digo Siatsi, Asclotsi, dapat sana ginawa ni Attorney Enzo Recto
ibinalik niya yung tanong kay Marcolita at ipinapabasa yung particular item para hindi siya na-bluff. Ay, alam mo naman, pasensyahan lang kasi si Atty. Insurrecto, hindi naman sanay na sa bardagaluan niya na klase na abogado. Ano naman siya na abogado, nagtuturo sa school. Ako naman sanay naman sa mga bardagulan sa korte kasi ako nasanay, trial lawyer po ako. So, Maria Villar Dizon, pikon talaga yan. Opo, si Regent Ford, good evening, Attorney Kausing, mabuhay. FBS, Ipal Marcolet, Joel Molina, alam naman ng tao na manlilinlang, alam ng taong bayan yan. So, manlilinlang, Maharlika, Amak Marco Bita, music lover, issue sa ABS-CBN, ilang buwan bago matapos yun. Tapos, gusto mong ipaliwanag ni Atty. Insurrecto sa oras na yan. PS, Benjamin Ray Daniels, Marcolita, thinks he has a monopoly of human intelligence to follow himself. So whom the gods wish to destroy, the first gave pride. Rodolfo Huson, yung pamahalin na ang bilihin at sa talumpati mo sa INC rally, di ba? Panlilin lang yun. Hindi, okay lang yun pang mahal sa bilhin. May katotohanan naman yun. Yung sabihin niya na walang kasalanan si Sara, panlilin lang yun na malaki. Ang panlilin lang doon ay paglapit ni Marcolita sa kampo ni Leni na nag-handshake siya samantalang magkalaban sila sa politika. Okay. Toto Alejandro, nanlinlang ka naman talaga, Marcolita. Isa kamatis lang, may 20 to 30 pesos, isang piraso. At sa sili, 10 pesos, isa. So, matulog ka muna, dagol. Sino ba ito? Rocky, Wonder Mike. O sige, andyan lang muna tayo ha. At itaakwan ko na, hindi ko na matatawag yung iba. Siguro last ang tawagin ko. No? Pinakahuli si Noli Kamo, Pau Pau Cristam. Nasaktan si Marcolita. Pastor Rodi Rabi, Dick Gordog, sana record second nominee ka. Hindi, okay lang yan. Sila na lang muna dyan. Lito Di Torres, resource person ka, tapos papuntahan ka lang dyan sa bastusin. O tama, dapat hindi ka binabastos. So, Aljan Hill, Yubienko, Rino Concepcion, Arsenio Pontillas Jr., tapos sino pa? Richard Mabini Sr., sino pa? Yan na, hanggang dyan lang muna tayo. At magandang gabi! Dan Marcolita, tumigil ka na. Mag-withdraw ka na sa pagtakbo.